Todo paghahanda na ang simbahang Katoliko para sa nalalapit na canonization ni Blessed Pedro Calungsod sa Oktubre. Sa report ni Steve Dailisan, balikan natin ang mahaba at hindi birong proseso bago ang tuluyang pagtatanghal kay Blessed Pedro Calungsod bilang santo. Binong komisyon ng Archdiocese of Cebu sa pagtatrabaho upang lalong makilala di lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo si Blessed Pedro Calungsod. Ang mga souvenirs na ito kabilang daw sa mga ipinamigay noong beatification ni Calungsod taong 2000 na dinaluhan ng 5,000 Pilipino. Gawa kami ng mga flyers. Nakakatuwa kayo mga flyers namin, computer generated dahil wala namang budget ang embassy for that creativity na. At saka lahat, ang daming tumutulong. At ngayon pa lang, ramdam na raw ni dating Philippine Ambassador to the Vatican Henrietta de Villa ang pagpapala dahil ang mismong araw ng canonization ni San Pedro Calungsod sa October 21, swerteng na taon din sa kanyang kaarawan. Nung nadinig kong October 21, umiyak ako kasi birthday ko yun eh. Oo. Para bang, ewan ko naman kung yung ulo ko lang talagang masyado lagi nakakonect sa mga no. Parang sabi ko, naku, si San Pedro, parang way na natatandaan niya yung aming pagsisikap para sa kanya. At para naman sa Diyos, sabi ko, para din encouragement sa akin to go on, do what Pedro did. Pero di birong proseso raw ang pinagdaanan bago ang nalalapit na pagtanggap ng buong simbahang Katoliko kay Pedro Calungsod bilang santo. Di birong kabanalan din kasi ang dapat isabuhay para maituring na alagad ng Diyos. Bago pa man maging ganap na santo si Blessed Pedro Calungsod, pinagulong muna ng Diocese ng Cebu ang pagkalap ng mga dokumento para maisulat ang kanyang talambuhay at kabanalan. Pag ma-forward sa Roma, that's the time na i-recognize na you can go on with titingnan nila kung may merit. Pag mayroong merit, they will say, okay, you proceed. Then pag maghingi ng mga ibang mga documents pa, ibang evidences, then they will declare that blessed. Dahil namatay si Calungsod sa pagtatanggol sa paring si Blessed Diego Luis San Vitores, itinuring itong Order of Martyrdom. Isang milagro lang ng Panginoon sa pamamagitan ni Calungsod ang kinailangan para itanghal siyang santo. Sa Cebu na i-document ang pagaling ng isang terminal case matapos ang pagdarasal kay Calungsod. Sinuri ng medical doctors ng Vatican ang kaso at makalipas ang ilang taong pag-iimbestiga, ang milagro hindi mapatunay ng siyensya. Sunod namang inalam kung ang milagro ay naganap sa pamamagitan ni Calungsod. Sa kaso ni San Pedro Calungsod, meron din na written document na napagaling through the persistent prayer through the intercession of Pedro Calungsod. Dapat ganun. It should be through the intercession. Through the intercession. Ngayon, i-examinin yung lahat, tapos bibigyan mga documents, tapos sasabihin na it is really cured through divine intervention. Sa bukod tanging Katolikong bansa sa Asia, marahil katakataka kung bakit posibleng maging dalawa pa lang ang santo sa Pilipinas, si San Lorenzo Ruiz at ang nakatakdang i-canonize na si Calungsod. Pero ayon sa kaparian, hindi naman daw kailangan pang itanghal na santo para maging banal. Pumasok sa langit, kaya they are considered saints. Hindi na kailangan ideklara ng simbahan Kaya lang may mga idinideklara na simbahan para maging model natin. Sina Blessed Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, mga simpleng taong nanilbihan sa simbahan. Kapwa inialay ang buhay sa ngalan ng matibay na pananampalataya. Steve Dailisan, GMA News.